Ang ikawang sulat ni Pedro. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa mga unang mananampalataya. Pangunahing layunin nito na labanan ng gawain ng mga bulaang guro. Ang kasagutan sa mga problemang ito ay nasa pananatili sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Kaalamang ibinahagi ng mga nakakita kay Jesus at nakarinig sa kanyang pagtuturo. Nababahala siya, higit sa lahat, sa turong nagsasabing si Kristo ay hindi nababalik. Sinabi ni Pedro na nababalam ang pagbabalik ni Kristo dahil sa katotohanang hindi nais ng Diyos na mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Kapitulo 1. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Hesukristo, sa inyong tulad na may tumanggap ng iisang pananampalataya mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, ayon sa kanyang katarungan. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sinumang wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Bagamat alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag na kayo rito, gayunmay lagi ko rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan samantalang ako'y nabubuhay pa. Alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito, ayon sa pinahayag na sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalaala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kung ako'y sumakabilang buhay na. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanagang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglago sa inyong puso. Higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Kapitulo 2. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw ng mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ng pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatagwin nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Gayunman, marami rin silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handa ang hatol sa kanila, at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila ibinilanggon sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Dahil din sa kasalanan, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang ipakita sa masasama ang kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot na labis na nabahala sa kahalayang ginagawa ng masasama. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa gayong kasamaang nasaksihan niya araw-araw samantalang siya ay nakikipamayan doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong parurusahan ng masasama hanggang sa araw na sila'y hukuman. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na pita ng katawan at ayaw kumilala
sa may kapangyarihan. Pangahas at palalo ang mga bulaang gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan at lapastangan sa mga tagalangit, samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakdal laban sa kanila. Ang mga taong ito ay parang maiilap na hayop at walang bait na ipinanganak upang hulihin at patayin. Maging ang mga bagay na hindi nila nalalamay kanilang inalipusta. Kaya't papatayin din sila tulad sa maiilap na hayop. Iyan ang kabayaran sa ginagawa nilang pang-aapi sa iba. Upang masunod ang hilig ng kanilang katawan, sila'y patuloy sa kanilang karimari-marim na pagsasayat kahit araw. Napakalaking kahihiyan at kasilaang puri ang sila'y makitang kasalo ninyo sa pagkain sapagkat ang kasiyahan nila ay ang manlinlang ng kapwa. Wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Hindi sila nagsasawa sa paggawa ng kasalanan. Ibinubulid nila sa pagkakasala ang mahihina. Sanay na sanay sila sa pag-iimbot. Sila ay mga sinumpa. Naligaw sila ng landas. Tinularan nila si Balaam na anak ni Bosor. Nagpaupas siya sa paggawa ng kabuktutan. Kaya't siya ay sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya ay sawayin sa kanyang kabaliwan. Ang nakakatulad ng mga bulaang gurong ito ay mga batis na natuyo at mga alapaap na tinataboy ng unos. Sila ay inilaan ng Diyos sa pusikit na karinlan. Mataas silang mangusat, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Kinakasangkapan nila ang pita ng laman upang marahuyong magbalik sa kasamaan ng mga bahagya pa lamang na ilalayo sa mga taong may likong pamumuhay. Maging ang kalaya ay pinangako sa nahihikayat nila, gayong alipin sila ng kabuktutan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang nakasusupil sa kanya. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi nila natutuhan ng daang matuwid kaysa taliktan, matapos matutuhan ng banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, ang aso ay hayop, likas ang damdamin. Nasa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan numan, babalik na muli sa dating lubluban. Kapitulo 3. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Ang hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na ibinigay ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng lalangin ng mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, mananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yan alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo na taglayang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ano pat ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang unang sulat ni Juan. Panimula. Ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Una, hikayatin ng mga mambabasa na mamuhay na may pakikipagkaisa sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ikalawa, babalaan sila laban sa pagsunod sa maling turo. Ang turong ito ay nababatay sa paniniwala na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig nito para maligtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Jesucristo ay tunay na naging tao. Binigyang diin niya na kailangang mag-ibigan ng lahat ng nananalig kay Jesucristo at umiibig sa Diyos.